Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive and very detailed na weekly reading for June 30 hanggang July 6. So Gemini, ito nakagawian ha. Kung naman yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Gemini yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our weekly reading. So kung may tanong ka, may question ka, isang tanong, sasagutin natin yan sa isip lang ha. Huwag mong isusulat sa baba and we will try to answer that at the end of our reading. Okay, so stay tuned and watch out for that. So Gemini, thank you po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads po ha, saka po sa mga donations. Yan lang po ang only way to support our channel every time po na meron tayong reading for Gemini. So thank you po for not skipping the ads. So Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayon June 30 hanggang July 6? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Swords. Yes, napakaganda. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Yes, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron kang wow, Nine of Pentacles. Very interesting. In the area of your fortune, meron kang the World card. Yes, wow, napakaganda. Congratulations. Success, enclosure of something, closing a cycle, entering a new portal. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the King of Swords. At ang outcome for the week, Gemini, pag-usapan natin to later. Ano kaya ito? Sabay-sabay ito siyang bubuksan maya-maya lang at the end of our weekly reading. So, bago natin basahin in detail mode, in comprehensive way ang mga cards mo for the week, alamin muna natin kung ano lingering energy mo in your background na makatulong sa'yo para sa linggong ito. You have the Death card. Okay, Gemini, sabi ng spirit cards mo, this is a week for change. A week for transformation. A week for parang pagbabago. Ganyan. So kung kailangan mo magbago for something o kung meron man nagbabago daw sa paligid mo, your spirit guides are telling to just accept, embrace. Don't force things and don't control things. Let it flow. Okay, let things flow. Kung meron ka malalamang katotohanan about something this week, let it flow. Let it flow. Let it affect things. At saka pag-settle down na ang lahat, saka mo namnamin at saka mo makukuha yung mensahe talaga ni God at gusto niyang ipaabot sa'yo for the week. Ibig sabihin, ito yung mga dapat maganap. Okay, you have to change things. Whether or not change your mindset, baka mamaya meron ka palang maling pananaw about someone, o kaya maling pananaw about your future, about your dreams, baka mali pala yung sistema mo, kailangan baguhin. O kaya yung routine mo for the day, baka mamaya ay meron kang mga maling routine na nakaka-apekto sa iyong day-to-day work. Baka kailangan nang i-check yung mga routines mo, baka kailangan bawas-bawasan halimbawa ang pagka-cellphone at night, yan, para makatulog ka na maaga. O kaya pag umaga, baka dapat gabi pa lang pinaprepare mo na yung mga almusal para kinabukasan luto na lang. Hindi na kailangan pang gayatin o hindi na kailangan pang asikasuhin, mga ganyan. So, there are things daw in your life this week na kailangan mong pagaanin. At gagaan lang daw yan by changing. Okay? So, kailangan daw may magbago. For some of you, I'm hearing some of you are waiting for this grand change. Grand change in your life. Probably, like I've said, parang meron ako nakita sa yung mga cards na you want to travel, you want to change jobs, gusto mo na lumipat, gusto mo na mag-abroad, gusto mo na mag-iba ng lugar o iba ng sistema, because you know na kapag nagbago at kapag nag-iba, things also which will change for your money or for your future. Nakita ko rito na talagang dadaan ka sa transformation. You will now understand kung ano yung kinakailangang mga bagay for you, from you, na kinakailangan this time para umandar na yung dapat umandar. Okay, napakaganda naman ng iyong fortune for the week. Meron kang matatapos at meron kang bagong sisimulan. So, really, transformation is within reach para sa iyo. Meron kang pagbabagong dapat asahan sa buhay mo. So, congratulations, Gemini. Okay? Sa pag-usapan natin, Gemini, ang iyong buong spread. But first, ilan muna ang iyong major arcana? You only have 1, 2, and 3. Magkakatabi pa.
Three major arcana. Ito yung may mga malalaking epekto sa buhay mo for the week. Namely, Temperance card, the World card, and the Death card. Okay, sabi ni Spirit Guides, for a very long time, Gemini, ang dami mong inaasikaso. Ang dami mong binubuo. Ang dami mong nilalagpasan, marami ka ng pasakit, problema, tinry mo mag-abroad, tinry mong gawin to, tinry mo mag-aral, tinry mong pumasok sa ganitong trabaho, nag-iba ka na ng karera, nag-iba ka na ng sideline, tinry mo bumuo ng negosyo, nag-fail, tinry mo ulit pumasok sa isang kumpanya, ngayon marami kang ginagawa. For a very long time, you've been putting a lot of effort in your life para lang magbago ang kapalaran ng family mo. And it's happening now, okay? Meron changes na nangyayari ngayon sa mga bagay na binubuo mo, sa mga bagay na gusto mo makamit sa buhay mo, may nangyayari na. May changes na. And this is something that you should embrace and you should be very, very happy dahil may confirmation dito sa World card, ending na of that struggle. Ending na of that cycle. Ibig sabihin, nagbabagong buhay ka na, nagbabago na ng antas yung pananaw mo at saka yung circle mo. I'm seeing you elevating life and leaving something behind, something na hindi na talaga gumagana, kaya ngayon parang bukas palad ka na mag-transform. Ano, Gemini? There is something for you, a gift for you from God, na parang sabi niya, okay Gemini, marami ka ng pinagdaanan, marami na nangyari sa life mo, time na for you for change, okay? Change for the better ito. Kaya sabi ng Spirit Guides mo, sabayan mo. Okay, Gemini, sabayan mo yung pagbabago. Kailangan marunong ka mag-adjust, kailangan malawak ang iyong pag-iisip and also matibay ang iyong damdamin na yakapin yung mga pagbabago. Kung meron mga dapat iwan, may mga taong dapat nang putulin ang relasyon o kaya putulin ang ugnayan, may mga nakasanayan ka na dapat talagang iwan o mga comfort zone mo na matagal mong ninamnam at matagal mong niyakap sa buhay mo. Ito na yung sabi sa'yo ng spirits mo na you have to leave that behind in order for this to be created. Okay? May mga bagay daw kasi na parang hindi umaandar because ayaw mo mag-transform. Ayaw mo yakapin yung pagbabago. Halimbawa, gusto mong gawin yung isang bagay pero kinakailangan bitawan yung isa o i-sacrifice mo yung isang bagay. So parang kailangan daw ng kompromiso in your part, Gemini, in order for this to be created. Okay? So yan ang paunang mensahe sa iyo na yung Spirit Guides for the week. So pag-usapan natin in detail mode ang bawat cards mo para sa linggong ito. At the center, you have the Two of Wands. Two of Wands is calling you out, Gemini. Calling you out. Sabi niya, uy, mag-take risk na tayo. Gawin na natin yung mga bagay na never pa natin ginagawa before o yung mga pangarap natin na sobrang unfamiliar, unclear, nakakatakot gawin because it is something so unfamiliar sa'yo, parang bagong-bago ito, hindi ka sure kung maganda ba magaganap doon, kung ano ang magiging outcome. Pero kung yun lang ang tanging paraan para mag-grow ka at para matapad mo yung pangarap mo, you have to take a risk or you have to give this a shot. Okay, Gemini? Si Two of Wands kasi nakatayo siya sa kanyang balkonahe at handa na siyang kumawala sa kanyang kinasanayang mundo at humakbang doon at isearch sa gubat na yan at sa paraiso na yan yung mga bagay na alam niyang maaari niya makuha potentially as a blessing. So, with the Two Wands here na nakatayo, nakapamili na siya, handa na siya, may vision na siya with a globe here, may vision na siya of the future na gusto niyang i-create. At ganun ka rin dapat this week. Ito ang core mo ha, nasa puso mo ito. Ibig sabihin, sa buong linggo, ito dapat ang iyong pagtuunan ng pansin, ang paghakbang sa mga bagay na alam ko magpapa-advance o magpapa-abante sa buhay ko. Ano ba yung mga bagay na handa ko pang ibigay o handa ko pang gawin para umabante. At kailangan ka talaga mag-transform. Nagabagong buhay ka na, Gemini. Nagabago ka na ng iniisip, nagabago ka na ng damdamin about something para sabi mo, why not? Why not kaya i-try ko to? Why not gawin ko to? So nagabago ka na, tumatapang ka na, nagiging wais ka na, nagiging maparaan ka na. Ikaw yung uri ng tao na parang this time sabi mo, why not? Why not i-try ko yan? Why not gawin ko yan? And I'm seeing you here standing in front of your life, choosing a new path. Path na medyo bago, path na medyo nakakatakot, nakakailang, pero kung ito naman ang magbabago ng buhay mo, why not, di ba? The Two of Wands being clarified by the Knight of Wands. Yes, get excited because a Knight of Wands is the deliverer of good news, okay? Knight of Wands here is telling you, yes, yung gagawin mong yan ay magdudulot sa'yo ng kaligayahan, magdudulot sa'yo ng excitement, ng power, ng energy, ng passion. Parang sabi dito na kung ano man yung gagawin mo, parang sunod-sunod na yan. Dire-diretso na. Nobody can stop you. Nobody can force you. Wala rin tao makakapagsabi sa'yo na, wag na. Parang ikaw, buo na yung decision mo. Gagawin mo na talaga to. I'm seeing someone traveling because Two of Wands is a card of travel and also with a World card here telling you, dalawang beses lumabas ang card of traveling. For some of you na magka-travel this week o lilipat na from one
place to the other, o pupunta na abroad or uuwi na from abroad, ito yung confirmation mo na magiging successful ka sa travel mo na to, because Knight of Wands is really about happiness, passion, drive, motivation. Talaga gagawin ko to, dito ako masaya. Nakita ko talagang match na match ka dito sa gagawin mo ito. So congratulations, you are now ready to step out into the world and search your happiness and search what's best for you. Okay? In the area of what you want, you have the Page of Swords. Ngayon, naghihintay ka lang talaga ng impormasyon. Ano, Gemini? Ramdam ko na may takot ka kahit pa paano, o may kaba ka sa gagawin mo na ito, sa hakbang mo na ito. I'm hearing also na parang feeling mo hindi ka pa ready o hindi ka pa fully handa, o parang feeling mo kailangan mo pang mag-prepare masyado, o parang at this point, nandito ka pa sa punto na parang kino-convince mo pa ang sarili mo, handa na ako, hakbang na ako, ready na ako, pwede na to, pwede na, right time na to. Parang ganyan. So medyo may kaba, may duda pa, pero nakikita ko sa iyo yung initiative to do so. Okay, initiative na ilaban to, gawin to, yayakapin ko to, ano man mangyari, okay na ako, handa ako. Pero sabi ni Spirits, kailangan mo daw, I'm hearing naghihintay ka pa ng right call or text or chat, parang go signal from someone, either a call from that boss or a call from that company or from your parents sa parang, sige, papayagan ka na namin, go push. O kaya sa mga anak mo, parang you're just waiting them for their approval na payagan ka ng bumiyahe o payagan ka na tumugma ang inyong mga ugnayan depende sa inyo na pagkasunduan. Pero ngayon parang ready ka na to conquer, ready ka na to do the move. Kung ano man tong transformation sa buhay mo at buhay ng pamilya mo na handa mong gawin para lang magtagumpay sa buhay, nakita ko dito na handa ka na. And that call, that text, or that chat, or confirmation na email from someone, ang hinihintay mo na lang para makalarga ka na, because nakita ko talaga yung kahandaan in your part. Believe ako sa'yo kasi kahit may takot ka, handa ka. Kahit na may alinlangan ka, handa kang gawin to. And not everybody is ready to fight for their dreams, di ba? Marami sa atin tumatanda na lamang na hindi natutupad ang mga pangarap natin, hindi lang dahil sa takot tayo, but because of the circumstances sa paligid natin, sa kaperahan, sa tawag na responsibilidad, sa tawag na mga pangyayari. So naiintindihan naman natin yan. Pero believe ako sa iyo, Gemini, because you can and you will achieve your dreams. Susubok ka kahit na natatakot ka o kahit na may alinlangan o may kaba. Pero that is a brave thing for you to do. Okay? The Page of Swords being clarified by the Nine of Swords. Yes, may takot, may alinlangan, may duda, may overthinking na din. There's a lot of fear within you. At okay lang yan, Gemini. Okay lang yan. Naiintindihan ko yan. At saka normal naman yan. Yung mga takot sa mga bagay na susugurin mo. Yung mga takot sa mga bagay na sisimulan mo. Pwedeng baka lilipat ka ng ibang job. Magsisimula ka na next week. O kaya babiyahe ka na pa abroad. O kaya uuwi ka na dito. O meron kang balak simulan na negosyo. Ganyan. Okay lang yan because something unfamiliar is really, really scary. Ayoko na ma-sugarcoat ka o bulahin ka, hindi, kaya mo yan. Huwag mo isipin yan. Alam ko, dinadamdam mo ito. At alam ko rin na ito mga impormasyon na hinihintay mo, itong text, tawag, confirmation from someone, at talaga naman atat sa'yo, nagpapainis sa'yo na parang hindi mo rin naman ina-anxiety ka na din, may panic attack ka na din because you're just waiting for this to happen na. Parang gusto ko na mangyari to para matapos itong kaba ko, para matapos itong alinlangan ko at duda ko. Ngayon, sabi ni Spirits, Gemini, damhin mo lang yung fear, damhin mo lang yung takot mo, yung kaba mo, because magagamit mo yan saan? Bilang fuel para lalong galingan. Bilang fuel para lalong husayan at lalong pagsubikapan. Kasi kung wala ka namang takot at wala kang kaba, napaka-confident mo naman masyado at baka maging kampante ka. Kapag kampante ka na, nakakalimutan mo na ibigay ang lahat. Ibigay ang iyong 100% at ang iyong best sa trabaho, di ba? So make sure this time na yung fear mo na yan ay hindi lang pumipigil sa'yo, ha. Yung fear na yan ay nagbibigay sa'yo ng tapang to fight more or to make sure na bawat step mo ay napaghahandaan mo, at saka ito yung panahon na talaga nagkaplano ka pa. So that fear give you so much preparation and so much fuel na lalong ilaban. Pag natakot ka, ibig sabihin, ay maganda to, kasi malaki para to sa buhay ko. This is gonna transform my life for the better, kaya tatapangan ko pa, okay? In the area of what you need, you have the Knight of Cups. Dito sabi dito, what you need is like step forward. Okay, ipakita mo yung kakayanan mo, Gemini. Ito na yung pagkakataon na ipakita mo kung ano ka talaga, kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung kaya mo i-offer sa ibang tao. Halimbawa, merong itong transformation na ito, itong go signal mo na to na parang gusto ko nang subukan is bagong trabaho from a certain job na talagang suntok sa buwan mo dating pinilahan o pinangarap mo lang before, pero heto na nandyan na binigyan ka na ng offer. Halimbawa, sabi ni Spirit Guides, ibigay mo na rin yung kaya mo i-offer
panagutan mo to, panindigan mo to, ipamalas mo yung kakayanan mo para to make sure that you will land on this job for a very long time or you will get this endeavor for a very long time. Parang sabi ng spirit guides mo, it's now or never, Gemini. It's now or never. Do it, push it, claim it, ganyan. So parang sabi ng spirit guides, ano ba yung kaya mong i-provide? Ano ba yung kaya mong ibigay sa opportunity na to para ma-make sure mo lang na iyong-iyo ito at hindi na to mapupunta sa iba at hindi ka lalaylay yung performance mo. I don't wanna give you naman the pressure, pero parang ito na talaga yung pagkakataon, ito na yung chance mo So make the most out of it, okay? Show what you got. Gemini, show what you got. Ipamalas mo yung kakayanan mo and you will go no wrong, okay? The Knight of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, woo, napakaganda. Etong bagay na to, this offer also, this new job, this new opportunity na kailangan mo talagang tapatan Kailangan mo tapatan tong offer na to ng sigasig, ng galing, ng sipag, and also ng effort and talent. Ipakita mo lahat, huwag ka na mahiya. Kasi because it will give you the financial stability in your life, the financial freedom that you want. Okay? Ito pagbabago sa buhay mo, baka ngayon magsisimula ka ng lumipat ng abroad o lumipat ng ibang trabaho o to pa rin na tong dreams mo, dire-diretso mo yan. Kasi hindi ka lang basta mag-e-enjoy, sabi ng Knight of Wands, nagkakaroon ka pa ng financial freedom. Ibig sabihin, makakaipon ka na para sa sarili mo, hindi ka naaasa sa ibang tao, unti-unti makakabangon ka na sa aspeto ng kapirahan. At nakikita ko rito na mag-e-enjoy ka. Mag-e-enjoy ka sa kinikita mo, nakapagod ka, yes, minsan kulang sa tulog, minsan parang feeling mo sobrang effort, pero katapat nun, kasabay nun, ine-enjoy mo siya kasi yung kita mo, yung pabalik sa'yo, nabibili mo ng mga pangangailangan mo, nakapagpundar ka, and also gumagaan ng buhay. Kaya parang ine-enjoy mo lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng kinikita mo, okay? It is a card of independence, financial independence, and enjoying your heaven on earth. So, accept this offer. If some offer will come to you this week, accept it. Do your best, tapatan mo yung offer na sigasig, tapang, talent, skills, para naman maging buhay hayahay ka, buhay prinsesa ka, makamal mo yung right income and also mapundar mo siya sa kapakipakinabang kung saan nagiging maligaya ka. Okay, Gemini? Time na to para maging financially independent ka, okay? In the area of your what's affecting your current energy, you have the King of Cups here. Sa King of Cups, sabi niya, parang ngayon pinipilit mong kalmahin ang puso mo kaya handa ka nang tumapak. Like I've said kanina, may takot, may kaba, pero ready ka na to take the risk? Ready ka na to accept the offer or to go there or to chase this dream? Ngayon parang sinabi mo sa sarili mo na okay na, tama na tong comfort zone ko, tama na tong pananatili ko sa mga bagay na kinasanayan ko because this will not give me any growth. Imbis na lumaki yung sweldo ko, but parang stagnant na ako, parang dito na lang ako lagi. So ngayon, with this readiness in your heart to chase a new job or to chase this dream, to transfer, to travel, at handa ka nung kumawala sa nakasanayan mo, to take the risk at mag-e-enjoy ka talaga sa biyahe na ito, mag-e-enjoy ka sa journey mo na ito. And here, ikaw, kinakalamay mo yung puso mo, kinakalamay mo yung emosyon mo na parang, okay, I will just relax, I will just enjoy this, hindi ko pangungunahan ng takot, kaba, emosyon, taranta, yung mga pangyayari. Ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, isip mo daw, Gemini, ang pairalin mo, okay? Utak ang kailangan mong pairalin imbis na emosyon. Kapag natakot ka, kumalma ka, breathe as many as you can. Huwag ka muna mag-react, huwag ka muna sasagot sa tawag, huwag ka munang magbibigay ng impormasyon o mga ngako about something without thinking it, okay? Kailangan pinag-isipan mo muna at hindi nakabase ang iyong desisyon, ang iyong gagawin sa iyong emosyon, okay? Baka mamaya bigla kang magalit, bigla kang sumabog, bigla kang gumawa ng isang unnecessary o very conflicting na mga actions na sa huli paghihisihan mo lang, okay? Gemini, this week, sabi sa iyo ng speakers mo, kalmahan mo lang. Okay, maraming pagbabago ang mangyayari sa iyo this week, pero kalmahan mo lang, okay? Kailangan mong pairalin ang isip more than your emotions, okay? The King of Cups being clarified by the Five of Cups. Yes, ngayon, nare-realize mo kasi na time na para kalimutan na nakaraan. Time na para bumangon at harapin ang mga bagong simula. Siguro conscious ka naman sa effort mo at conscious ka naman sa reality mo na in order for you to move forward, kailangan bitawan yung mga dapat bitawan. May mga regrets ka at somehow nakaka-apekto pa rin yung mga pain na yun, yung mga suffering na yun sa moment mo ngayon o sa kabuhayan mo ngayon na parang I don't know, parang feeling ko napaso ka na from past experiences, whether someone disappointed you or someone
hurt you so much, o kaya sa isang trabaho dati sobra yung trauma, sobrang toxicity, kaya parang ngayon nag-iingat ka na sa bagong simula mo. Alam mo na kailangan mo mag-move forward. Alam mo na importante ang umandar at dumire-diretso sa mga pangarap mo at huwag magpakalugmok sa mga pain and suffering and worry. Kaya ngayon, conscious ka na dapat ibaba ang mga emosyon, panatilihing matalino, panatilihing isip ang pinapairal. At I don't know, alam mo narinig ko, sabi ng spirit guides mo, wag dibdibin, wag personalin, trabaho lang. Gemini, wag dibdibin, wag personalin, trabaho lang. Always learn to move on. Wag ka daw ma-attach. Wag ka daw ma-attach para lalong hindi ka masaktan on a job, on a workplace, on a ugnayan with other people, para sa huli hindi ikaw lagi yung lugi, okay? You learn to detach and huwag ka masyadong ma-attach sa ibang tao, okay? Napakagandang mensahe sa'yo ng spirit guides mo. In the area of your near future, eto ka naman, Temperance card. Yes, something you have created, eto na, buo na siya, okay? May magandang bunga tong transformation na to. Lahat ng pinagdaanan mo dito sa apat na to, ginawa mo, kaya ito ikaw sa near future. Matalinghaga, I don't know, napakawais mo daw eh. Parang sa dami ng pinagdaanan mo, alam ko na alam mo yung mga dapat mong gawin in order for you to get what you want. Alam mo na kailangan paghirapan, alam mo na kailangan pagdaanan yung proseso, alam mo na yung mga bagay hindi agad nakukuha ng mabilisan, alam mo na kailangan ng pawis, pagod para makuha ito. At eto ka, because of your patience, because of your hard work, at because sa manifesting mo, ayan, bumaba sa'yo si Archangel Michael hugging you, protecting you by his wings and telling you, okay ka, protektado ka, ligtas ka. And what you're trying to create, yung mga bagay na minamanifest mo, mabubuo na this time. So kung halimbawa, dinaanan mo to kasi gusto mo makabuo ng bahay, gusto mo na makabili ng bagong lilipatan, o makapag-provide for the family, o kaya masend yung mga kids mo sa school, o mabuo na tong negosyo na to, sabi ni Spirit Guides, eto ka na. Nabubuo mo na siya. May malino ng resulta sa mga bagay na gusto mong kunin this time, okay? So abangan mo yan in the near future, okay? The Temperance cards being clarified by the Six of Cups. Yes, like I've said, pagkakapasensya mo to sa mga bagay in the past, okay? Mga pagkatsaga mo para mabuo yung mga dati mong plano, mga bagay na sinimulan mo noon-noon pa, eto ngayon nagbubunga na, okay? For some of you, Gemini, nakita ko dito na parang magkakaroon ka na doon ng kapanatagan at tahimik na buhay, peace, harmony, balance na buhay para sa mga mahal mo sa buhay at sa'yo. Parang yung dati gulong-gulo, wala kayo makain, kaya karaniwan lagi nag-aaway yung family members o naghihisihan ng mga magulang kasi nga dapat siya mag-provide, bakit walang pera, ganyan. Pero ngayon nakita ko na parang maayos na ang buhay mo. Lahat kayo nag-get along. Maganda ang relasyon ninyo sa isa't isa. Wala nang away, wala nang gulo, wala nang lihiman, wala nang sisihan. Ngayon parang naiintindihan nyo na kailangan kayong buo. Kailangan kayo sama-sama. And your relationship are now stronger. Okay? Napakaganda para sa'yo. But for other Gemini dyan, nakita ko talaga na yung matagal mong pinagkaplanuhan at matagal mong binubuo, nandito na yung resulta. Okay? Congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Nine of Pentacles. Yung dalawang beses pala Nine of Pentacles. Ay, tatlo na pala. Nine of Swords, Nine of Pentacles, at isa pang Nine of Pentacles. 999 is all about release, Gemini. Okay? Release. Because meron kang death card here, pagbabago, transformation. So sabi ng 999 mo, release the control. Pakawalan mo daw yung control mo, let it flow. Huwag mo daw puwersahin at huwag mong pigilan yung dapat mangyari. Halimbawa, kung alam mo tong relasyon na to ay dapat na talagang putulin pero kumakapit ka pa rin kahit na nagmumukha ka ng I don't wanna say the word, pero kung nagmumukha ka ng tanga at nagmumukha ka ng pinapaasa ka lang at pinapaikot ka lang, ngayong linggo na to, parang sabi ni Speakers, you have to let go of that person kasi hindi na siya healthy for you. At ginagawa ka na lang niyang, alam mo yun, sinasaktan ka niya, you volunteering for it, no? Parang sabi ni Speakers, let go ka na, mag-release ka na in order for you to achieve what you want. Okay? 999 is all about release. Release the control. Kung meron isang bagay na hindi na gumagana, okay, i-let go mo na siya. I-let go mo na yan. Yung pangarap na parang kahit anong piga mo, walang nangyayari, i-let go mo yan. Para pumasok sa buhay mo yung mga karapat-dapat na goal, karapat-dapat na blessing, at karapat-dapat na tao, okay? Nine of Pentacles here is your challenge because parang ito daw yung pagkakataon na ibangon mo na ang sarili mo, okay? Kailangan mo daw tumayo sa sarili mong paa kahit na yung mga tao sa paligid mo hindi suportado ka. O kahit na feeling mo ikaw lang mag-isa ang gumagawa, yung mga kamag-anak mo o kaibigan mo o pamilya mo mismo na inaasahan mo pero wala sila dyan at the time of the need. Sabi ni Spirit Guides, kailangan mo talagang ibangon na ang sarili mo. Alam mo ang mensahe din ng Spirit Guides mo, magkaroon ka rin daw ng sarili mong pera.
Gemini. Sarili mong pera, sarili mong ipon, para kapag ikaw ang nangailangan, hindi mo na kailangan pang maghintay sa ibang tao o humingi ng tulong o kapitan sila. Parang kung ayaw niyo sa akin, ayaw ko rin sa inyo. Kasi meron akong pansarili at hindi na ako malulungkot. Hindi na ako mangangapa para sa future ko because I have what I need. No? Kailangan daw Gemini this time, kailangan mong simulan na yung journey mo in your self sufficiency. Halimbawa, kailangan mayroon ka ng natatabing ipon kahit pa 20-20 pesos kung talaga pong walang-wala kayong pera ngayon. Kailangan paunti-unti daw Gemini, isipin mo na yung pansarili mong pera, pansarili mong kayamanan para pagdating ng araw, kung feeling mo ay wala na sila sa buhay mo, yung mga taong inaasahan mo, kaya mo mag-isa kasi meron kang pera. Malaki ang nagagawa ng taong may impok at taong may ipon para sa kinabukasan mo, para makatayo ka pa rin, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the Six of Swords. Yes, para makaabante ka daw sa buhay. Kasi hindi ka makakaabante kung nakadepende ka sa iba o umaasa ka pa rin sa sasabihin ng ibang tao sa iyo ng go signal na parang kailangan mo pa ng approval ng iba o kailangan mo pa ng go signal or confirmation from the people in your life. Ngayon, kung hawak-hawak mo daw ang iyong kaperahan, hawak-hawak mo ang iyong buhay, hindi mo na kailangan pa ng approval or validation from other people. Kaya mong sumuong sa laban, kaya mong pupunta sa mga bagay na gusto mo on your own. Kahit na parang feeling mo, ako lang ata ang nagtitiwala sa sarili ko, ako lang ata ang sumusuporta sa sarili ko, okay lang, kakayanin ko ito mag-isa, pupunta ako sa mga lugar, sa buhay ko, sa aspeto ng buhay ko na para sa akin, and nobody can stop me. Kasi hindi na ako nakadepende sa ibang tao. This is something very empowering para sa iyo, Gemini, okay? In the area of your fortune, you have the World card here. Yes, ready ka na talaga to transform, ready ka na to leave something behind at magsimula na ulit. Meron ka nang iiwan ng trabaho kasi alam mo na hindi ka na nag-grow o kaya napakaliit ang sweldo, feeling mo pagod na pagod ka o unfair ang trato, ngayon handa ka na isara yan. At napasok ka na sa bagong buhay mo, bagong trabaho, bagong opportunity kung saan talaga namang doon ka ma-recognize, papahalagahan, mas ayos ang career mo doon, mas ayos ang pakikitungo sa'yo doon. You are now choosing a better future kaya sa bagay na iniwanan mo. Kaya katapangan talaga ito from you. Kasi ayaw mo mag-settle for less. Ayaw mo na mag-settle sa isang bagay na alam mong kawawa ka o alam mo na parang super unfair. Ngayon, handa ka ng i-conquer ang mundo. Kung gusto mo mag-travel, go. Kung nasa ibang bansa ang kapalaran, go. Kung nasa ibang lugar ang kapalaran, go. Kung habulin mo daw ang para sa'yo, Gemini, huwag ka nang matakot na kumawala sa sarili mong shell. Go, get out and chase your dreams, okay? The World cards being clarified by the Three of Pentacles. Ngayon, makakatagpo ka daw ng mga tao, pwede ring work group ito o community or mga bagong kaibigan, mga bagong tao sa buhay mo na tutulong sa'yo, na magbibigay sa'yo ng bagong meaning, nagbibigay sa'yo ng confirmation na ito yung mga bagay na para sa'yo o sila yung magiging assistance mo or helping hand mo para maabot yung mga pangarap mo. I'm hearing dito, Gemini, at this time in your life, makakatagpo ka na ng mga tao na nakakaunawa sa'yo, mga taong naniniwala din sa pangarap mo, at mga taong hindi haharang sa'yo para i-achieve ang success mo, ang accomplishment mo, ang pag-unlad mo. I'm hearing na these people is gonna be sentimental at instrumental para sa tagumpay mo. So congratulations, Gemini. In the area of your divine advice, ito naman ang payo sa iyo ng iyong spirit guides, okay? King of Swords, maging matalino ka daw this week, okay? Marami kang transformation na pagdadaanan, mga bagong bagay na bagong yakapin, mga bagong bagay na dapat mong namnamin o tanggapin o pagnilay-nilayan kung tama ba sa akin to, tama bang iwanan ko yan. Ngayon, parang sabi ni spirit guides, kailangan mo daw maging matalino, okay? Matalino ka sa bawat hakbang mo. Hindi ka pwedeng dapat naluloko ng ibang tao o napapersuade ng ibang tao para lang ma-take advantage ka nila. Okay? Make sure, be smart, matuto ka sa pinagdaanan mo in the past, matuto ka rin na tanggapin na yung mga bagay na itapos na, at kung ano man daw ang decision mo this week, Gemini, panindigan mo daw, okay? It's all about your commitment. It's all about you proving yourself to others sa tama ang decision mo and panindigan mo siya, okay? King of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes, it's all about the stability of your family, stability of you, yung future na gusto mong maabot, yung bahay na gusto mong bili, yung trabaho na gusto mong marating, yung retirement na gusto mong makuha, yung sweldo na gusto, target sweldo na gusto mong makuha sa buhay mo. Ito yung mga threshold o milestone o bagong yugto, finish line na gusto mong maabot. At sobrang saya mo kapag nakuha mo na ito. Kaya sabi ni Spirit Guides, para maabot itong mga milestone na to mga leveling up o financial stability na hinahangad mo sa buhay mo, kailangan mo talaga this time maging matapang in your choices. And kung ano man yung choice mo, kung ano man yung direksyon ng buhay na gusto mong tahakin, panindigan mo yan. Kapag nahihirapan ka, huwag ka agad susuko. Parte lang yan ng test. Test lang yan.
adjustment lang yan sa gagawin mo. So make sure you don't quit, panindigan mo, and celebration, stability is yours. Okay? So, ano kaya ang outcome mo, Gemini? Pag-usapan natin later. Bigyan mo na kita ng additional messages from a divine. Unang-una, you have chain of events that will affect your life. Yes, may mga sunod-sunod daw na pangyayari sa buhay mo na asahan mo this time. Most especially in pertaining to your transformation. So, daanan mo lang daw yan. Okay lang yan. And this will... Parang sabi, temporary lang daw ito. Hindi to habang buhay. Hindi habang buhay ito mga problema na yan. Hindi habang buhay ang adjustment na yan. Things will settle soon after, okay? Another message, you have broken ring. Parting of the ways in either romance or business. Yes, pero ka talagang iwanan. Whether relasyon, ugnayan, trabaho o negosyo. Kasi alam mo na kailangan mo nang mag-transform at kailangan na ng pagbabago sa buhay mo. Okay? Next, you have dolphin, financial gain, usually coming from something you did in the past. Yes, like I've said here, yung mga ginawa mo in the past, yung mga matagal mong tinrabaho, ito na di ba yung outcome, sabi ko sa iyo kanina. Ito yung confirmation. Meron kang financial gain o pera o something beautiful na nanggaling sa mga pinaghirapan mo in the past. Congratulations. Another message, you have December. A milestone is gonna come to you on December. O importante po sa inyo ang buwan ng December. Baka family member ay in December or anniversary, ganyan. This is a confirmation na napakaganda ang December for you. O meron kang abangan na balita or milestone sa December. Another message, you have lightning. Control your anger or you will be sorry. Yes, sabi ko dito, saan ba yun? Dito sa King of Cups, yes, here. Kalamayan mo iyong emosyon, huwag ka basta-basta sa sabog. Kasi baka magkaroon ka ng problema on that part. Okay? So, control your emotions. Okay? Bigyan pa kita ng additional messages from the Divine, Gemini. Unang-una, you have mice, discord among friends or family. Yes, meron mga away. Sabi ko sa iyo kanina, para may away o hindi pagkakaunawaan sa family setting or sa friends. Another message, you have yoke, feeling tied down or frustrated. Meron ka ba mga problema this time na parang feeling mo wala kang magawa? Especially here siguro with the nine of swords, na parang feeling mo sobra-sobra na yung fear mo, takot sa isang bagay na parang you can't seem to let go or you can't seem to move on from that. Another message, you have key, successful outcome to your problems. Kaya huwag ka na matakot, huwag ka na mangamba. Magiging successful daw ang outcome ng problema mo ngayon. Okay? Another message, you have dalawa, kunin na natin. You have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Yes, magkakaroon ka na daw this time ng kalinawan kung ano yung mga dapat mong gawin moving forward. Okay? Another message, wishbone, a wish is granted. Yes, may wish ka daw na matutupad this time. Congratulations. Bigyan pa kita, Gemini, ng isang additional tawag dito, pag-focusan for the week na mga gamit mo para matulay mo tong buong linggo na ito. Okay? You have courage, katapangan, yes. In this transformation, Gemini, sa transformation ng buhay mo, kailangan mo talaga maging matapang. Maging matapang ka daw this week para lagpasan ng lahat ng ito, para kayanin yung pagbabago, kayanin yung mga bagay na dapat mo yakapin for your future, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin ano kaya ito. But first, Gemini, isipin mo na yung isang tanong. Meron kang isang tanong na dapat mong isipin for today. At mamaya sasagutin ko yan ha. Sa isip lang, huwag mo isusulat. Pag-usapan natin yan later. Ang outcome mo for the week, Gemini, you have... Wow, the moon card. Yes. The questions to yourself will be answered at the right time. Ano? Meron ka mga bagay this time parang paano yun? Paano yung ganyan? Anong gagawin ko? Nagka-transform na yung buhay ko. Ang dami nagbabago sa buhay ko. Papunta na ako doon. Sumugal ako sa isang bagay. Something is changing in my life. Ano nangyari para sa to? Bakit ganito nangyari? Bakit ganyan? The answers will come to you at the end of the week. Parang masasabi mo, okay, ngayon kailangan ko pagkatiwalaan si God. Kailangan ko pagkatiwalaan sarili ko. Kailangan ko pagkatiwalaan yung journey because God is putting me on the right direction. Mararamdaman mo to, Gemini, parang, okay, ngayon naintindihan ko na kung bakit kailangan ko baguhin to, kung bakit kailangan ko siyang iwan, kung bakit things needs to transform. This is for my own good, okay? Answers will come to you sooner than you think at saka malilinawan ka na sa mga bagay na yan. The moon card's being clarified by the Seven of Cups, yes. Ituloy-tuloy mo lang doon itong journey na to. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Don't question your journey kung yan talaga ang gusto mo noon-noon pa. Ituloy-tuloy mo lang yan. God is with you. Kung kailangan mag-transform, kung kailangan magbago, gawin mo. Kung ano yung necessity na kailangan in this journey of yours, kahit mahirap. Because nakita ko sa iyo, Seven of Cups, may mga pintong magbubukas, mga opportunity na akala mo before ay hindi open para sa iyo. Ngayon magiging open na. At magiging malawak na yung mundo mo, Gemini. Malawak na yung gagalawan mo. Magkakaroon ka na iba't ibang opportunity na pwede mong tahakin for you. So ngayon, may pag-abante talaga. Lalawak na ang mundo mo at lalawak na yung option mo in achieving beautiful things. At may realize mo, kaya ko pala dinaanan to. Kaya ko pala dinanas yun because doors are opening up for me in the near future. So Gemini, napakaganda ng yung June 30 to July 6 reading. To dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot.
Close your eyes, Gemini. Focus on that one question na gusto mong malaman this time, na curious kang masagot. At concentrate on that. Spirit guides, ibigay natin kay Gemini ang sagot sa kanyang tanong for the week. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng isa pang dalawang angel whisper card na magbibigay sa iyo ng clarification sa iyong tanong. Ito ay angel mo na nasa iyong tabi sa mga oras na ito at binibigyan ka ng assurance na ang sagot na ito ay magbibigay talaga sa iyo ng kasagutan sa iyong tanong. You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open up your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Strength card in reversed. You have the Ace of Wands in reversed. You have Peaceful Resolution. And you have Romance. Ngayon, Gemini, sabi ng spirit guides mo, magkaroon ka ng confidence at tapang dyan sa question mo. Magkaroon ka ng confidence na, okay, this thing na gusto kong masagot ay para sa akin talaga at yung katuparan niya ay hindi ko pagdududahan. Okay? Step into the light. Step into the light. And the idea that you're trying to do about your question is something na talaga makatulong sa'yo. Pero ngayon parang may duda ka pa o may takot ka pa. Kailangan mo daw harapin yan with tibay ng loob and pananalig na makukuha mo siya. Walang time for you to second guess o magduda o parang may takot. Kasi pag may takot ka, paano mo siya ma-achieve? Sabi ni Spirit Guides, be confident in your ideas, be confident in your move. This is something na parang passion and drive, palakasin mo daw yan at nagkaroon ka parang tibay ng loob because strength card here in reverse is parang takot na takot ka pa o pasuko ka na o wala ka ng hope or wala ka ng feeling mo wala ka ng chance to get that. So parang sabi ni Spirit Guides, palakasin mo pa ang loob mo because may chance pa to. Be confident in your idea. Be confident in that question that you will get it. Okay? Sabi naman ng angel mo, you have peaceful resolution and romance. Ibig sabihin, this is something na kailangan mo yakapin because this will make you feel good with a romance card. Okay? Kailangan mo tong panindigan. Kailangan mo tong panagutan para makuha mo siya. Peaceful resolution, parang ito yung pagkakataon na kailangan mo mag-gets yung katotohanan about your question. Na parang, okay, now I understand. Ipapurso ko pa ba ito? Sa'yo yan. Kung hindi, ngayon maintindihan mo na, okay, ngayon gets ko na. Kung itong mga bagay na hinahabol mo, nagpapa-stress sa'yo, bakit mo siya daw kailangang habulin pa? Sabi ng Spirit Guides, you know the truth about your question. Be confident in your decision. At kailangan talaga ng tapang mo yan at paninindigan in order for you to get it. Kasi kung hindi ka matapang dyan at puro katakot, hindi mo to tatanggapin in a peaceful manner kung ano man ang kahahantungan. Okay? In your heart, kailangan daw, nakita ko rito na magiging maayos din daw lahat with a peaceful resolution. Kung ano man ang maganap, feeling ko matatanggap mo daw yan. Ngayon, in order for you to get that, kailangan mo ng commitment. Commitment, confidence, and pagkatsaga because there is something peaceful resolution here. Nagiging maayos din daw ang lahat. Okay, Gemini? Hopefully po nasagot ko ang iyong tanong sa iyong isang tanong, isang sagot portion. And sino po sa inyo nakaresonate sa ating June 30 to July 6 reading? Thank you po sa inyong panonood hanggang dulo. Thank you for watching until the end, Gemini. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Sardo PH. God bless everybody.